Narito ang alamat ng Alitaptap, isang kwento ng pag-ibig, pagsakripisyo, at ang pinagmulan ng liwanag sa dilim. Ang reyna ng gabi at ang prinsipe ng liwanag. Noong unang panahon, ang gabi ay higit na madilim kaysa sa kasalukuyan. Ang buwan ay nagniningning lamang ng bahagya, at ang mga bituin ay tila natatakot magpakita. Sa gitna ng kagubatan, nakatira ang isang magandang diwata na nagngangalang Bulan. Siya ang nag-aalaga sa katahimikan ng gabi, ngunit ang kanyang puso ay malungkot dahil ang kanyang kaharian ay laging nababalot ng takot sa nilalang na naninirahan sa pinakamalalim na kuweba. Ang gabi, isang itim na anino na nagnanakaw ng liwanag. Araw-araw, bago sumikat ang araw, si Bulan ay tumitingala sa langit. Hinahangaan niya ang pinakamaliwanag na bituin, si Luningnang. Dahil sa layo nila, ang tanging nagagawa ni Bulan ay awitan ang bituin. At si Luningnang, bagaman nasa malayo, ay tila sumasagot sa pamamagitan ng pagkutitap. Isang gabi, narinig ni Luningnang ang malungkot na awit ni Bulan. Ang bituin ay nagpasya, hindi sapat ang pagkutitap mula sa malayo. Sa kabila ng babala ng ibang mga bituin na mawawala ang kanyang immortalidad kapag siya ay bumaba, si Luningnang ay nagpasyang maging mortal upang makasama ang diwatang kanyang minamahal. Siya ay naglakbay pababa sa lupa. Sa kanyang pagbaba, ang kanyang anyo ay nagbago. Mula sa pagiging isang nagniningning na bowl ang apoy sa langit, siya ay naging isang makisig na ginoo na may gintong balat at suot na tila gintong baluti. Ang kanyang bawat hakbang ay nag-iiwan ng bakas ng liwanag. Nang magtagpo sila ni Bulan sa gitna ng kagubatan, ang dilim ay panandaliang nawala. Naging masaya sina Bulan at Luningnang. Ang gabi ay naging oras ng sayawan at liwanag dahil sa presensya ni Luningnang. Ngunit ang kaligayahan nila ay hindi nagtagal. Ang nilalang na si Gabi ay nagalit sa pagkawala ng kanyang kapangyarihan. Noong una, sinubukan niyang itago ang buwan, ngunit ngayon, mayroon ng bagong pinagmumula ng liwanag. Sa tindi ng galit, si Gabi ay lumabas mula sa kanyang kuweba. Siya ay naging isang dambuhalang anino na may matatalim na kuko at nagniningas na pulang mga mata. Sinalakay niya ang kagubatan. Sa gitna ng labanan, hinarap ni Luningnang ang halimaw gamit ang kanyang gintong liwanag, habang si Bulan ay sumubok na protektahan ang mga halaman at hayop. Ang huling sakripisyo, natalo si Luningnang. Ang kanyang mortal na katawan ay hindi sapat upang gapiin ang walang katapusang dilim ni gabi. Habang siya ay humihina, naramdaman niyang ang kanyang liwanag ay unti-unting namamatay. Sa huling sandali ng pag-ibig at pagsakripisyo, ginamit ni Luningnang ang nalalabing lakas upang basagin ang kanyang sariling natitirang immortalidad. Sa isang malakas na pagsabog ng liwanag, ang katawan ni Luningnang ay naglaho. Sa halip na mamatay, ang kanyang diwa ay nahati sa libu-libong maliliit na piraso ng gintong apoy. Ang bawat piraso ay lumipad patungo sa kadiliman, naghahanap ng matatagwan. Ang malaking anino ni Gabi ay nabulag sa tindi ng pagsabog at napilitang umurong pabalik sa kanyang kuweba, sugatan at natalo ng nagasabog na liwanag. Ang gabi ay naging tahimik muli, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Wala na ang dambuhalang anino, at wala na rin ang makisig na ginoo. Naiwan si Bulan, nag-iisa sa gitna ng kagubatan. Ngunit nang siya ay tumingin sa paligid, nakita niya ang libu-libong maliliit na gintong tuldok na lumulutang sa hangin. Ang mga tuldok na ito ay ang mga piraso ng diwa ni Luningnang. Upang mabuhay, sila ay nakahanap ng matatagwan sa maliliit at payak na mga insekto. Mula sa araw na iyon, ang mga insektong ito ay nagkaroon ng sarili nilang liwanag sa kanilang mga katawan. Sila ang naging mga unang alitaptap. Tuwing gabi, lumalabas sila upang bigyang liwanag ang daan at ipaalala kay Bulan ang walang hanggang pag-ibig at sakripisyo ng kanyang bituin.